Matibay na tong pang flood control, matibay pa tong kanilang tulay. Kumuha lang ako ng ilang piraso. Titikman natin kung matamis. Ganda pala nitong camping site dito. I-tour mo ako sa loob para makita ko. Nag-start na mag-yellow yung mga trees. Ganda nung ano na yun, bundok na yun oh. Sarap. Sarap ng munggo oh. Mga ka-Berks, magandang araw sa inyong lahat. Lalakad lang tayo ngayon dito sa downtown. Mag-e-explore. Kasi winter na, so yung mga dahon ng mga halaman at mga puno dito puro nagdidilawan na lahat. So yun yung magiging content natin for today. At ako lang mag-isa ngayon. May pasok si Tito Mango, may pasok din si Angelo. Ako lang ang day off. So ako lang mag-isa mag-e-explore. Sama kayo. Pero mamayang hapon sana makasama sila, kasi sa hapon labas na sila sa work. Pero ngayong umaga mag-isa lang muna tayo. So tara, explore natin ang Calgary. Madalas kami na maglakad-lakad dito nila Angelo, nila Tito Mango, Tito Epi, yung mga kaibigan ko dito sa Canada. At ito madalas yung talagang nilalakaran namin, kasi ito yung nandito na sa city. At ito yung gustong-gusto ni Tito Mango, kasi pagka nagutom ka na rito, malapit lang yung mga bilihan ng kung ano-ano, mga drinks, mga pagkain. Hindi kagaya ko, ako ang gusto ko talaga nature sa malayong lugar. Basta magdala ka lang ng isang bottle na water, so okay na ako. Marami mga turista naman nagpupunta rin dito sa lugar na to. At dito rin ginanap yung Fiesta Filipino. Marami mga festival na ginaganap dito. Kaya tong lugar na to laging maraming tao at maraming turista. Tingnan nyo itong kanilang ano ba to, flood control ba to na project, na kahit magbaha hindi talaga papasukin ng tubig dahil sa sobrang ganda ng mga bakal na inilagay nila rito ho. Diba? Kung makikita nyo nga yung pagkakagawa ng mga tulay na to, ito matagal na tong ginawa ah. Pero kung makikita nyo kung gaano siya katibay. Ayan pa, mayroon pang as in puro bakal talaga siya, sang katutak na bakal. Ayan o, diba? Wow, napakatibay talaga nitong, matibay na tong pang flood control, matibay pa tong kanilang tulay. Diba? Wow. Hindi ka pwedeng dumaan dyan, masasagasaan ka. Dapat dito ka lang sa side na to. Kailangan may control ka, may disiplina ka. Dito yung mga bisikleta saka mga scooters. Dito naman yung mga walkway, yung mga naglalakad. Ganda oh. Baba tayo dun mamaya. Tapos pwede kang tumawag dito ng help pagka may kailangan ka. May mga information kung paano. Sa sobrang laki ng mga upuan dito, nagmukha ako maliit. Para akong unano dito sa sobrang laki. Laki na ito kaya. Isa pa to. Laki-laki upuan.
Ayos. Paano ba ako makikita rito na maliit? Alam ko na. Sobrang hinog na nung mga crab apple dito, oh. Ano, dahil pa rin bunga. Kita nyo ba? Dahil bunga nung crab apple dito. Kuha lang ako ng ilang piraso. So, kumuha lang ako ng ilang piraso. Titikman natin kung matamis. Ang dahil bunga eh. Lasang ano? Lasang masanitas talaga. Ayun pa, ang dami oh. Sarap. Wow, matamis na siya ngayon. Pero yung iba hindi to kinakain. Baka nga yung iba pinagtatawanan ako. Ang ginagawa nun, ba't kinakain niya yun? Kinakain naman talaga to. Sarap kaya. Yan pa oh. Ito parang cherry. Ganun din, masarap din. Ayan po, dahil pa dito. Diba? Kung pupunta ka lang dito sa park at wala kang pambili ng pagkain, bubusog ka na sa mga prutas na yan eh. Ang daming prutas dito. Libre. Ay, matamis. Sarap. Ayan pa oh. Ayan pa oh. Kuha tayo dito ng isa. Ito, ang daming bunga, malalaki. Oh. Sarap din. Ngayon itsura niya sa loob oh. Social ng mga nakatira dito oh. Diba? Kasi kung bakit social, andito lang yung lake eh. Ay, andito lang yung river eh. Diyan lang yung river. Biro mo nandyan ka. Paglabas mo magkakape ka sa umaga, makikita mo na tong lugar na to. Ito yung makikita mo sa umaga pag uminom ka ng kape. Wow! Saan ka pa? Ganda! Oh! Dito na tayo, pupunta tayo sa may island. May island dito sa city at ito yung papasukin natin. Ganda oh. Ganda nitong ano to, itong mga bahay-bahay dito sa lugar na to, no? Lapit lang dito sa ano, sa park. Ito na yung park. Actually yung park malayo mula roon hanggang sa kabilang dulo. Pero ito na yung anong tawag dito? Island. Ito na yung island. Yung lakad-lakad ka lang dito na akala mo naglilibot ka lang, na-exercise ka na rin. Hinihingal na nga ako, saka pawis na yung likod ko. Dahil layo na nang nilakad ko, siguro mga 45 minutes na ako naglalakad. Kita nyo, ito yung mga puno dito. Meron ditong maliit na gubat, pero ayan na yung city. Natatakpan na ng mga puno. Parang sa Pilipinas lang yung gubat sa syudad.
Yung mga batong nakita nyo doon makikinis, pero yung mga bato dito mapuputik na, namumuti na sila sa putik, nato yung putik kasi nababad na sila sa tubig, parang nagkalumot na sila na ganyan, oh. Diba? Pero kita nyo naman yung lugar dito, ka-Berks. Wow naman, grabe naman yan. City versus nature. Diba? Ang ganda ng tubig, oh. Kita yung kulay niya. Wow. Maganda sana dito kung magpapalipad ka ng drone. Meron naman akong drone, pero most of the places here in Calgary or here in Canada, bawal mag-drone eh. Maski nga nung nakatira pa ako sa Norman Wells dati, hindi ka basta makapag-fly ng drone dahil nga malapit sa airport. Eto, medyo malayo ng konti sa airport, pero kailangan mo pa rin ng permit at kung ano-ano pa, dahil ang multa para sa mga ganyan na huli ka nagdo-drone ka is $2,000 or more. So hindi ko isa-sacrifice yun, di ba? Saka kung ano yung rules nila rito, kung ano yung bawal, eh syempre susundin natin. So narating na natin yung dulo nung kabila ng park. Galing tayo sa kabila. Nandito na tayo ngayon. So more than 1 hour na ako naglalakad. At inabot na natin tong Peace Bridge. Itong Peace Bridge malapit na to sa bahay namin. Pag akit mo dyan na yung apartment na nirerentahan ko eh. Sobrang lapit na rito. Okay din to, exercise din to, di ba? Ayos. Ganda, oh. Ang lalaki ng mga bato dito. Wow. Malilibang ka talaga kung maglalakad ka lang dito sa park, dito sa downtown. Almost 2 hours na ubos ko na, kakalakad ko lang dito. Kasama kayo, di ba? Ayos. Meron din ditong napakahabang bench hanggang doon sa kabilang dulo pa doon, kung gusto mong maupo dyan. Tapos ito yung pinakamaraming trees.
war. Dito naman tayo ngayon sa may overlooking ng City of Calgary. At maganda rin kasi yung location na to. Kitang-kita mo yung mga building. Yung kanina lang nandun tayo sa pinakababa, pakita ko sa inyo. Pero ngayon nandito naman tayo sa taas. Hanggang dito ang dami ng bunga ng ano nila ng crab apple nila rito. Ito po oh. Kinakain kaya tong mga to? Hindi ko alam kung kinakain to. Kung kinakain to, naubos ko na to. Kulay dilaw na oh. Nandun tayo kanina, nilakad natin, nagpark tayo doon sa kabilang side, doon, basta doon malayo. Tapos nilakad natin yan hanggang dito sa tulay, kung naalala nyo. Tapos pinasok natin yan, nanguha tayo ng mga crab apple doon, hanggang doon sa mga building na yon, hanggang sa pinasok natin tong river na to. Hanggang dyan, nandyan tayo kanina, diba? Tapos umakyat ako hanggang doon sa dulo, sa Peace River, sa Peace Bridge. Tapos bumalik ulit ako, pabalik hanggang doon. Sabi ko lalakarin ko papunta dito, pero hindi ko na kaya. Ang sakit na ng mga paa ko. So nag-drive na ako papunta rito. At kaya lang ako nagpunta rito para pakita ko lang sa inyo yung view pagka nandito ka sa lugar na to. Ang ganda no, kahit saan ka lumingon, kahit saan ka magpunta dito, napakaganda ng mga view. Talagang kahit nandito ka lang, kumakain ka lang ng ice candy man lang, o kaya nilagang mani, okay na, no? Ganda, panalo. Marami pang magagandang location dito sa Calgary. Kaya lang sobrang malalayo rin yung iba. Dito sa downtown, ito yung pinakamagandang location, tong park na to, saka tong riverside, saka tong mountain view, o tong city view, sunset view, kung ano man tawag nila rito, Fairview. Fairview. Tara na nga, puro ng lokohan eh. Balik na tayo sa sasakyan at hanap naman tayo ng ibang lugar na pwede nating explore. Kaberks, second day na ng ating vlog at nandito tayo sa camping site. Niyaya tayo ni Epipanyo, kasama ko si Angelo. First time ko makakita ng ganitong camping site na naka-build na. Mayroon palang ganitong camping site dito. Hello, good morning. Mamasyal? Bawal daw yung ano. Yung Vlog. bawal yung vlog. Bawal daw yung vlog. Erin, bless sa tito. Ganda pala nitong camping site dito. Itor mo ako sa loob para makita ko. Saglit lang, ayusin ko muna. Ayusin mo muna. Kalat-kalat eh. Kalat-kalat ba yan? Yeah, maganda yung mag-ano kasi ano. Pwede ka matulog dito. Oh, ang ganda pala. Ayan lang yan oh. Ay, pwede hihiwalay no. Oo. So, pero sobrang lamig ga. Hindi naman, may heater kami. Ah, may heater. Ano yon? Yung heater na yan? Di ko... di gaas. Di gaas yung heater pala rito. Tapos walang ano, wala talagang... Hindi, walang source ng electricity. Talagang wala. Wala. Tapos mga kaberks, apat yung ano, apat yung bed
na single. Niyayaya ako ni Ipe kahapon pa na mag-camping dito daw matulog. Sabi ko hindi ako pwede dito matulog kasi malakas ako maghilik. Hindi sila makakatulog lahat. Ma-high blood sila kinabukasan. Ay, may mga bintana naman palaga. Tingnan na. Oh, Kaberks, katabi mo na kaagad yung ano. Huwag naman. 4 na bed. Magkano yung ano, magkano yung rent dito per night? $120. $120 per night kung magre-rent kayo dito. Tapos meron ng sariling table, may kerosene light or may electric light or battery light. Ito mga dala niya na itong mga to eh. Pinakgitnaan-gitna kami ng ano, ng forest. Ganda. Dito yung ano, magandang mag-camping pag gusto mong tahimik. Oo nga, dito walang maingay, no? Walang nagkakaraoke rito. Kasi yung napuntahan namin ni Tito Mango, meron kaming vlog ni Tito Mango doon sa... Saan yung guy? May tren-tren? Sa may mga Pilipino nagkakaraoke eh. Tahimik yung mga puti. Pagdating sa mga Pilipino nagkakaraoke, ingay-ingay. Erin, how are you, Erin? You just woke up? Huh? You okay? Yeah. Say hi to the vlog. Hi. Ayan, doble. Ayan. Wala silang mga maliliit na ano dito. Ay, bakit doon may upuan doon sa kabilang side? Ano yan? Deluxe yan. May bed yan, may mga ano, may mga iba-ibang ano. may comforter yan dyan. Ito may deluxe pala. Tapos meron silang, meron silang, anong tawag doon ga? Meron silang- Solar? Hindi, kubeta nila yan. Ay kayo? Saan ang kubeta nyo? May ano, sludge. Yung kubeta ng mga ganitong 120 is nasa labas. Tapos yung kubeta ng mga deluxe, meron silang sariling kubeta, may table sila. Tapos maganda yung ano, mas yung bintahan nila mas sosyal. Tapos meron din dito na nakita namin na may sarili silang camper. Tapos may TV dito, nakita mo yung mga Oh, nakita ko yung mga TV, ganda. Yung doon papasok kami, sana makuha na natin ang video mamaya. Sayang, maganda sana dito. Lakas kasi ako maghilik, mga kaberks. Parang hindi lang tambutso, pagka narinig mo ako maghilik, parang kinakatay na baboy, ganun. Uy! Meron akong dalang items. Sabi kasi ni Ipek, magdala ako ng mga gulay. Kaya magdadala tayo ng gulay. Meron ako ditong mga gulay na dala. Oh, ito na yung gulay mo. Nakalimutan ko yung mga ganyan-ganyan. Ningas kugon, ano yun? Ano ibig sabihin ng ningas kugon? Sumuko ba yun? Ano, balat si ano, ningas kugon, parang sa umpisa lang magaling. Oh, yun. Puro intro. Oh, ay magplano tayo ng ganito. Oh, sige. Oh, tas wala na. So meron tayo ditong kalabasa. May mushroom. Sabi kasi ni Ipe, gulay. So meron tayong patona. Meron tayong talbos ng kamote. Ano mo yan, Sabi mo kasi magdala ako ng gulay. Kaya nga eh, anong Hindi ko alam. O anong gusto mo? O green onion. Meron tayong labanos. Ay, may regalo daw sa'yo si Angelo. Ano yan? Ewan ko, tanongin mo kung ano yan. Kape. Tanongin mo si Angelo kung ano yan. Kape. Ha? Ano ba yan? Hindi ko pa ngayon nakikita eh. Saan galing yung ano, Vancouver? Local rules eh. Di ko alam kung saan yung beans namin. Colombia ata. Social Colombia. Imported pala yan eh. Oo. Special yan. Kasi namunguha tayo ng ano eh. Ay, sarap. Oh, raisin. Raisin. Ano dito eh, pag nagda-diet? Bagay ko naman tayo yung beans ko dito. Every payday ko meron akong half-pound beans ko. Wala naman kaming ano eh. Punta ka lang ng Costco. Ihulog mo doon sa Costco, di ba? I-grind mo doon. Saka meron na kaming ano ngayon. Meron akong lifetime supply from Nespresso.
Yung pods. Ito yung nakita ko na nasa Walmart, ang lalaki, no? Mga ka-Berks, alam nyo ba kung gaano kalalaki yung mga blueberry dito sa Canada, oh? Hindi naman to blueberry eh. Parang bitungol to eh. Lalaki. Ang laki, no? Parang bitungol. Harap. Masim-asim na matamis-tamis. Bakit bawal ba? Photography? Professional photography sa professional. Ano nun? Bulaklak. Naku, natapon na yung kalahati. Natapon na niya yung kalahati. O, nilagay na ni Ipe sa ibang lagayan para hindi matapon, sayang naman eh. Ayos. Ako ganito lang, okay na ako. Black. Ha? Black. Black coffee. Yung? Yung kamatis mo. Hindi. Ano yan? Non-stick pan. Sosyalin. Ano? Masarap na isda. Para kaming nasa Abulog, Cagayan. Pagkain ng mga ano yan, bidbid yan eh. Sa Pilipinas, bidbid yung tawag yan. Bidbid? Sa Tagalog. Sa Ilocano? Sa Ilocano, anong isda yan? Tapat. Bidbid eh. Wala maraming asin. Yan lang ginagawa namin sa ano. Asin lang, no? Oy, ganyan naman talaga. Asin lang naman talaga yan. In the heart of our home, where love always grows, we share laughter and tears, in joys and in woes, with every moment we spend, and every smile so true, creating memories with you. Through the seasons of life, in the sun and the rain, we stand hand in hand, in pleasure and pain, caring deeply for you, like the morning dew, forever be treasure. In the warmth of our bond, where dreams take their flight, we find strength in our hearts and peace. How are you, my friend? I thought you were... This is my Korean friend. How are you, man? I thought you were in... Well, my cell phone is almost dying. No, you dropped the kids. Why you're too thin now? I do learning. Huh? My cell phone. Kasamahan ko sa trabaho nung nagtatrabaho pa ako sa golf course. Yeah, Are you also over there. camping here? Yeah. Who's with you? My son need to poop. Oh, okay. Did you drop them to the city? Not yet. Not yet? What time? 5:30. 5:30. Then you come back? Korean yun. Ano siya? Isa siyang anyungan sa'yo. Sarap dito. Relax ka. Hindi kami yung ano. Parang Canadian na si Epipanyo. Mahilig na siya sa mga camping-camping. Hindi kami madami. Pinunta namin si Albo, ano? Sa Little Albo, parang fiesta. Kanyang camping. Camping internet. Ganda pa ng background natin, yung bahay sa likod. Hindi na kami na gano'n ng ano. Ang tubig kasi alam mo na marami kang diet box sa loob ng... Marami. May water, may soft drinks, may... Kaya kami inin ba? Oo! Buka tayo doon. Oo. Kain tayo mga ka-Berks. Ayos. Wow. Saan ka pa? Ay! Kain tayo. Tara na, kain na tayo. Lerali ka na dito.
ano. Oh. So andito tayo ngayon sa restroom nila rito sa camping at papakita natin sa inyo para may idea kayo kung ano itsura ng restroom dito sa anong lugar to ga? Sundance camping area dito sa may Kananaskis. May ano, may code. Pag wala ka pala ritong kumot, nakalimutan mong magdala ng kumot, pwede ka mag-rent ng kumot o ng unan. Dito rin pala sa kabilang side, ang ganda rin ng view rito. Ito talaga, katabi mo yung ano, katabi mo yung mountain. Morning. Doon tayo sa pwesto niya, dito siya nakapwesto kanina kasi mainit dito direct contact sa sun. So para ka nang naka-heater kasi medyo malamig ngayon Dito siya. Doon ako kanina nakaupo. Natatakpan ng mga trees saka mountain yung area na yun. So dito mainit. Diba? Napakatahimik, saka napakaganda ng view. Alam niyo kung ano yung gusto ko, no? Ganito, tahimik, nature. Ganun talaga pag patanda ka na Pag tumatanda ka na, nagiging sentimental ka na, tapos mas malapit ka na sa mga ganyan. Gusto ko nga, pag umuwi akong Pilipinas, yung bahay ko sa tabi ng bukid, nagtatanim ng mga sitaw, kalabasa. Tapos ang dami ng mga nagka-camping dyan. Ito yung itsura nung kanilang tent. Ganyan kalaki. Nakita nyo na yan kanina, pinasok na natin yan. Tapos ito yung labas niya na may table sa loob. $120. Not bad na, no? Maganda na rin. Tapos may mga bintana. Kaya lang, tong likuran niya mismo, daanan nung taga doon, at saka nang dito sa kabila, at saka papunta sa river. Puntahan natin yung river. Kung gusto mo yung ganitong klase lang ng tent, wala siyang extra na na chair, saka anong tawag dito, table. So magdala ka ng yung nafo-fold na chair. Pero mas mura, $120 lang, di ba? Tapos ang lapit-lapit mo na talaga dito sa sa river. Mula doon sa tent mo, lakad ka lang ng konti, pwede ka na siguro magugas dito ng mga plato, no? May mga upuan pa dito. Oo. Ganda talaga rito. Ang ganda ng tubig. Tapos ang ganda rin ng mga mountains. Kitang-kita mo yung mga mountains. Nakasaka yung mga yellow trees. Nag-start na mag-yellow yung mga trees. Ganda nung na yun, bundok na yun, oh.
Di ba? Oh. Wow. Diba? Naputol naman ah. Unti-unti. So mga ka-Berks, magla-lunch naman tayo ngayon. At syempre, si Claire ang ginagawa niya, talbos ng kamote. No, Claire? Oh. Ulit ng usok. Talbos ng kamote naman yung kanyang binabalatan dyan. Tapos meron kami rito na iniihaw. Kanina pa to eh. I guess I'll just sit like over here. You wanna sit? Dahil pang mahirap yung ulam natin ngayon, kailangan regular lang yung oil. Mayroon siya ritong mga container. Itong mga container na to, sabi, bawal daw dito sa camp. So, ibabalik niya yan maya-maya sa sasakyan. Meron daw. Saan yung rules dito, ga? Na nakalagay? Yes, sir. Sa pinto. O, ayan yung mga rules dito. Quiet hour from 10:30 PM. Tapos, it is forbidden to store any cooler. O, yun yung bawal dito. May fine ka na 250. Alam mo kung bakit bawal? Oh, syempre, yung mga animals, maamoy nila. Sa ano tayo, bear country. Correct. At maamoy ng mga bear yung mga pagkain na yan. So baka pag inatak ka, kasalanan mo kasi hindi ka naman sumunod sa rules nila, no? No smoking. It is also prohibited to attach item to trees. Oh. Uy, may ano doon? May? Langgam, extra protein. May langgam ba? O tama yan. Okay lang yan. Nasa camping tayo, mag-iinarte ka. Sarap yung ganito na nandito kayo sa mga camping area tapos wala yung arte-arte dito. Hindi uso dito yung hindi kami ganyan magluto or bawal yung ganito, bawal yung ganyan o walang rekadong ganito. Hindi uso sa camping yun. Oo, sa camping kung pwede, kung ano yung pwede mong gamitin, gagamitin mo. Dahing talbos oh. Ginaganyan mo pa rin ba yan? O Hindi ganyan? na, ganyan lang. Kinakain ko na yan ganyan. Hindi na, nasa gubat tayo, walang arte-arte. Eh baka nasunog na yun dun ga. Nakalimutan na tong bagoong bagoong isda yan mga kabart. Naku, sasabihin na naman ng mga kapitbahay, meron na mapatay na daga. Kasi nung isang araw nasa work ako, napanood mo ba yun? Nabasa mo yun? Nagkakamada ako ng ano, ng itlog. Sabi nung tong suot kong jacket, nasa labas lang nakahang. Nagprito ako ng toyo sa kanang daing. Kumapit pala doon sa damit ko, hindi ko alam. Hinahanap. Syempre pag naamoy mo na yung tuyo sa daing ng buong maghapon, parang wala ka nang naamoy na daing, di ba? Oo. Ito na ngayon, nasa trabaho ako, nagkakamada ako ng mga gatas sa kanang itlog. Sabi nung puti, ano yung amoy na yun? Amoy patay na daga? Sabi niya. So sabi ko, hindi kaya ako yung amoy patay na daga? Ang ginawa ko, nagpunta ako ng CR.
Wala akong dalang pabango eh. Nakita ko yung air freshener doon na cinnamon. Yun yung pinampabango ko. Pinampabango ko yung air freshener, alam mo ba? Kasi kumapit yung ano eh. Sabi nila, dapat pagka papasok ka, hindi yung suot mo kung ano yung suot mo sa bahay. Yung din ang pantrabaho mo. Sabi ko, hindi naman ako makapag-explain. Siyempre, hindi mo naman alam na nakahang yung jacket mo doon eh. Hindi ko naman pambahay yung jacket na yung pantrabaho ko eh. Guys, lagay mo na yung ano, tuyo na to. Oh, pati ito lang. I-verify ko nga sa front desk mamaya. Oo, kung pwede. Baka naman pwede, baka naman hindi lang pwedeng ihang mga pagkain. Di ba? Hindi yung pagkakano nila eh. Nagluto na siya na pre-cook niya na rin tong kanyang mga ano, kanyang ginisang bagoong. Ay, ginisang munggo. Ano to nga buto-buto to? Buto-buto ng ano, soft bones ng baboy. Nabicha. Ayos. Oh, masarap to. Ito yung gusto ko, parang neck bone ba to ga? Hindi neck bone. Yung parang ano, riblets, di ba? Hindi, iba, hindi yung ganyan ng riblings. Riblings ano yun? Flat yun. Flat na maninipis. Ano yan? Kung hindi neck bone yan, na maraming ano. Side ribs yan. Oo, side ribs. Yung backbone. Backbone. Backbone yung naka-attach yung mga ribs. Kita nyo mga ka-Berks, no? Kahit pareho kaming cook ni Ipe, nagtatalo pa rin kami kung anong klaseng buto-buto yun. Wala namang tao. So, ayan na ang ating munggo na may kasamang patola. Wow! Sarap! Ayos! Sabaw! May kasama pang paayan, ha? Ingredients. Main ingredients. May ingredients ng ating munggo. Oh. Tapos meron kami ritong talbos, yung talbos natin. Ilalagay na ba to? Oo. Oh. Paluto yung ano eh. Patola? Luto na yan. Dude, I want to see the volleyball. Kulang pa ng asin. Konti. Asin saka ano, MSG. MSG. Ayos, kumukulo na yung kanyang... Ito, Ilocano version ng munggo, no? Oo, siyempre, may luya yan. Kaya May luya. Alam niyo na, mga Ilocano, may luya yung munggo. Siya lang, hindi ako nagluluto. Hindi ka naglalagay ng luya. Hindi. Si Maricel din, yung kaibigan naman namin na taga St. Paul na Bisaya, nagluluya rin yun sa munggo. Lagyan mo na yun ng kanya. Ang Kulang nga dami eh. na. Kulang daw eh. Hayaan mo siya. Luto niya naman yan. Sana malambot na yung... Yung buto-buto, pinalambot mo na sa bahay, di ba? Ayos. Lagyan na natin. Lagay mo na yan lahat. Iparabaw natin. Sarap niyan, ang daming gulay. Di ba? Sabi na namin na ano na. Alam mo sa Canada, hindi sila Kamuti kumakain sa ng munggo. ano. Nang? Kama mo to, sayang to. Sa Canada, ang kamoteng ano daw, Halaman. halaman ay this is poisonous. Oo, poison sa kanila Kasi yan. daw itong ano, cyanide. Pero sa mga Pilipino, healthy yan. Healthy. Maski nga yung pinagkuluan ng mga talbos na yan, iniinom yan. Healthy pa rin. Tea. Di ba? Oo. Ayun. Ayos na. Sarap na ka-Berks. O, di ba? Hindi masyadong luto yung gulay. Cats or Ganyan lang, okay na yan. Sarap. Sarap ng munggo, oh. Wala sa? Sarap. Pwede na? Panalo, panalo. Nakalimutan ko pangalan ko. Pinatamis ng ano, di ba? Ay naku, walang rice. Okay na yan. Okay, di wag na tayo mag-rice. Ayos, kakain na tayo. Hiwalay muna ni Epipanyo yung kanyang mga dahon ng ano, dahon ng talbos ng kamote.
Dahil meron daw siyang dalang dahon ng malunggay, no? Oo, syempre. So, ilalagay din natin dito sa kanyang munggo para marami tayong gulay. Meron tayo yan at meron din tayong dahon ng malunggay. Pero mainit pa yan, maluluto naman yun eh. Hindi, bawal yung ano. Na hindi pinakulo. Magtatay ka. Oh? Tingnan nga natin kung tama yung pagkaka... Uy, ayos ah. Pwede. Sarap yan ah. Kay Crisanto yung bottom. Yung lahat ng gilid. Sino si Crisanto? Yung ano, kaibigan kong ano, magaling magluto. Buwisit. Kakain na tayo. Naku, andito. Sana yung ano ni Angelo? Plato ni Angelo. Oh, ito. Should I refill your kerosene heater? Kerosene? Yeah, sure. Can I go inside? Absolutely. I have one question. Yeah. It says, don't hang anything in the tree. No garbage, no hammocks. Oh, no hammocks? Tama. Yeah, no. Sorry. We just I've had trees fall on guest. Okay, thank you. Buti na lang natanggal mo na, kung hindi, fine ka. That's yours. Mantikan na. Erin, go na, go. Buti na lang naitago mo na. Wala na ebidensya. Walang ebidensya ba? Depende ano. Okay. Yung kain. Ayan, nagtitingin lang kanina. Nakita nila yung hamak niya. Nakatingin sila no, habang ipinatali ng ipan nyo eh. O, inalis naman na niya. Kaya matutuwa na yung mga yan. Meron pa akong ano dito eh. Natitirang isda. Nihaw ko naman. Ano kutsara dito? Ba't di mo gamitin to kay Erin? Para ano? Will it look like Roblox? You look like Erin. Do I look like Roblox? Yeah. So mga ka-Berks, kumain lang kami ng lunch at diretso na tayo ulit pauwi sa bahay at mayroon pang gagawin si Angelo kaya nagmamadali rin kami. Dumaan lang talaga kami rito kala Ipe. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawang mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay. Para sa pangarap at nabigyan ng kulay. Walang imposible pag kaya mo. Kapag kinilusan, makukuha mo.